dumako tayo mga bossing kay BP Sara. Ano, nasaan na ba yung mga fans ni BP Sara dito? Iaakyat ko na naman, no? Sabi, mabuhay Vice President Inday Sara Duterte. Ito, naghahanap na ng kapit. Ano? Sabi ng Inday Sara Duterte na Vice Presidente ng Pilipinas, gusto ng ang INC daw. Bunti ko na masabi, ICC. Tagal kasi ng ICC. Ano? Gusto ng INC ng kapayapaan sa ating bansa. Kami din po, no? Ang presidente din po, ang gobyerno din po, no? Ang nakikita naman po namin, kayo lang naman po ang magulo diyan. Simula nung nagmautog kayo, simula nung medyo dinadali na si Kibuloy, simula nung inilalaban na ng patas, o yung mga nagrereklamo kay Kibuloy, simula nung inilalaban na din ng patas yung mga di umanong nabiktima ng laban kontra droga, o nung mga EJK, diyan na kayo ng gulo, di ba? Diyan na ninyo inumpisahan yung pamautog-mautog ninyo, yung pagtatayo ng stage, tapos yung paglalagay ng mga malalaking speaker ni Kibuloy na ang tingin ko, pinangakuan nyo na hindi mahuhuli. Saan ang punta ni Kibuloy? Ayun, laglag din po. Kayong mga supporter ni Kibuloy, ayan, masasaya Pasko ninyo. Si Kibuloy, nakayukayok, nakagano, no? Doon sa loob ng selda. Pinangakuan nyo siguro yan si Kibuloy. No? Kibuloy, kapag ka nag-donate ka ng stage, pag nag-donate ka ng mga camera, pag nag-donate ka ng mga speaker na malalaki, hindi ka na mahuhuli. Oh. Kaso nahuli pa din po. Pasok pa din po sa oblo. At, Madam BP, diyan po nag-uumpisa yung mga panggugulo sa kampo po ninyo, no? Gusto daw ng INC ng kapayapaan sa ating bansa dahil alam nila na kapag merong kapayapaan, susunod din yung kaunlaran ng ating bansa. O kayo nga kasi, no? Sa inyo yung kaguluhan na nag-uumpisa eh. Sabi pa dito, kaya naiintindihan ko yung pagsuporta nila sa opisina ng ating Pangulo. Oh, yun buti, at least sumusuport. Yun lang po ang nakita kong suporta ng ating Vice Presidente, mga kababayan, sa Office of the President. Alin po? Yung pagsuporta niya doon sa sinabi ng ating Pangulo na wag siyang i-impeach. Kaso, yung tinuran po, yung sinabi po, mga kababayan, ng ating Pangulo, yun po ay mananatiling opinyon ng Pangulo. Mga bossing, kahit po maglupasay si Presidente Bongbong Marcos dyan, no? Huwag nyo nang i-impeach si Inday Sara Duterte. Huwag na kayong maghain ng file ng mga ganyan. Kahit talagang maglulupasay pa po ang ating Pangulo. Yung mga nagrereklamo po, mga kababayan, at yung Kongreso, itutuloy at itutuloy pa din po nila yan, mga bossing. Sabi ng iba, saan na ang impeachment? Huwag kayong mag-alala. This year, ilang araw na lang ang hinihintay, patapos na po itong 2024. 20 araw na lang. 20 o baka sa ibang panig ng mundo, 19 na lang. Diba? Hindi naaabot yan dyan. At mukhang ang mangyayari paaabutin po doon sa susunod na eleksyon. Para naman sa ganon, no? Asan ba yun? Asan ba yun? Para naman sa ganon, pag hindi na to, pag tanggal na to sa Senado, tanggal na to sa Senado, hindi naman to mga makakapasok, malabo naman yung tatlo na yan eh. Tapos yung sila Cayetano, yung mga Pro Duterte, si Tolentino, wala din sa top 12. Pag wala na yung mga yan, mga kababayan, kung sa Kongreso, lusot na, dahil super majority doon, sa Senado, pag nabaklasan na po ng mga yan, naboboto lang po, no? Dahil kampi-kampihan daw, lusot na din sa Senado yung impeachment, mga bossing. Sabi ni Ron, pero nasaan na ba yung nasaan na po yung rally ng may petsa na po ba yung rally ng mga kapatid natin ng mga iglesia? Sabi
ni Ronald Lozano alam na kung bakit nagpahayag ng suporta sa INC para yan sa 2028 election. Pero kung tutuloy at kung mangyayari talaga, no, yung 2025 impeachment sa ating Vice Presidente, disqualified na po siya sa pagtakbo sa pagiging presidente para po sa 2028. Na ayan, naboboring tuloy si Adrian Juanico. Wala ng DDS. Wala nga, no? So, onti lang ngayon. Oh. Kaya naiintindihan ko yung pagsuporta nila sa opisina ng ating Pangulo, sa Office of the Vice President, kasi yun din naman ang gusto ng lahat ng mga kababayan natin na merong kapayapaan. Kapayapaan ba yung mga tinuran o sinabi ng ating Vice Presidente nung press conference sila? Yung nagpatawag sila ng mga vloggers, eto, i-live nyo ito, ha? Ipakita nyo na ito. I-live nyo. Ipapategi ko. No? May inutusan na akong tumegi sa Pangulo, sa asawa ng Pangulo, at sa pinsa ng Pangulo na Speaker ng House of Representatives. Kapayapaan ho ba yun, mga boss? Parang hindi ho, no? Sabi ni Just Vincent na si pare ko, DDS vlog. Uy, sabihan nyo ako pag may DDS vlogger, ha, baka mamaya. Hindi ko naman talaga pinupunto na hindi ko kilala yung ibang vlogger nila. Hindi ko pinupunto yung ibang talagang hindi ko kilala. Sabihan nyo ako para naman hindi ko nasasabi na hindi kita kilala eh. Anyway, yung mga tinuran po ng ating Vice Presidente, hindi ko po nakikita o nararamdaman na yung mga sinabi niya doon para sa kapayapaan. Bagkos, ang nakita ko po, mga kababayan, parang karumal-dumal na krimen ang pinaplano sa ating Pangulo. Di ba, Sir Tony Ninobla? Money-eating eagle of the South, nabaliw na. Dumako tayo doon sa main topic natin, mga bossing, no? Ang hindi pagsipot ng BP sa NBI, yun po ang nakikita na mukhang hindi talaga sisipot, mga kababayan. Ito po yung main topic natin. Kasi si BP mismo ang nagsalita nun. Alam namin kung kanino nanggagaling ang threat. Whereas yung threat kay Vice President, hindi namin alam kung sino yung nagte-threat sa kanya. At siya lamang ang makakapagbigay sa amin ng information regarding that matter. Yan, ang ipinapaliwanag po, mga kababayan, ng NBI